Marami na po tayo, kaya matakot na po sila. Marami na po tayo, kaya matakot na po sila. Nananawagan po ako ngayon sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa kumikilos upang panagutin ang mamamatay tao na Pangulo ng bansa. Mula sa mga Marcos, kay Arroyo hanggang kay Napoles, 10 ng kanilang mga abogado, katulad ni Ferdinand Topacio, at mga operator na katulad nila Dante Jimenez, Sandra Cam, Reynaldo Esmeralda, at Ruel Lasala. Andyan din ang mga pangunahing enforcers ng mga utos ni Pangulong Duterte, sila Secretary Aguirre at Soljen Calida na mga abusado at aroganteng opisyal sa ating pamahalaan. Huwag na tayong magtanong kung bakit sa panahon ni Duterte naglabasan at namayagpag ang lahat ng mga kriminal, korap, halang, bituka at maiitim ang kaluluwa. May reunion ng mga kriminal sa gobyernong ito dahil ang pinakakriminal sa kanila ngayon ang Pangulo ng bansa. Sa Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na nagsampa sa akin ng kasong kriminal, kailan nyo isasampa ang pinakamalaking kasong kriminal sa kasaysayan ng ating bansa kung saan libo-libo ang iniutos na ipapatay ni Ginoong Duterte bilang mayor ng Davao at ngayon Pangulo ng Pilipinas? Huwag sanang maging balakid sa pagharap ninyo sa hamong ito ang inyong may pinipiling pagkakaso at pag-aabogado sa inyo ng abogado ng mga drug lords ng Bilibid at ni Ginang Arroyo na si Attorney Topacio. Sa mga miyembro ng kabinete ni Pangulong Duterte, maaari niyong isalba ang bansang ito mula sa isang kriminal na Pangulo sa pamamagitan ng pagdeklara na dahil sa kanyang kriminal na pag-iisip ay wala siyang kakayahan na gampanan ang mga katungkulan ng isang Pangulo. Sa Integrated Bar of the Philippines at sa mga abogado, ang paghahari ng batas at hustisya ang tanyag na katangian ng propesyon na inyong kinakatawan. Sa harap ng pinakamalaking kaso ng pagyurak sa batas at paglapastangan sa katarungan, kailan ba natin haharapin ang hamong ito bilang mga manananggol ng katwiran at katotohanan? Sa mga kawani ng gobyerno, kasama na ang kapulisan at kasundaluhan, alam ko pong mahirap ang dinadaanan ng mga katulad ninyong profesional sa ating serbisyo sibil kung paano manatiling tapat sa tungkulin sa gitna ng kahibangan ng inyong liderato. Ang hamon sa inyo ay ang manatiling tagapaglingkod ng mamamayan at tagapaghatid ng serbisyo, kapos man at kulang ang pinaglaanan dahil na rin sa kawalan ng moral ascendancy ng mga namumuno ngayon. Sa ating mga kababayan na pinili na tumabi muna at patuloy na manood lamang sa daloy ng ating kasaysayan, alalahanin natin ang mga katangian ng ating lahi. Lahi tayo ng mga bayani. Ngayon, higit kailanman, ay kailangan ng ating bayan ang inyong tapang at kadakilaan. Mahigit 3 dekada na ang nakalipas mula nung huli nating ipakita sa sarili natin at sa buong mundo sa lansangan ng EDSA na kahit ang kamaong bakal ng diktadura ay walang binatbat laban sa pinagkaisang lakas at layuning ng sambayanan. Ngayon ay panahon na naman upang tayo ay manindigan at tumayo sa harap ng isa pang kriminal na diktador at rehimeng mapaniil. Ipaglaban po natin ang ating mga karapatan. Ipaglaban natin ang hustisya. Ipaglaban natin ang demokrasya. Maraming salamat po.
I was hoping that, I think padating naman po siya, isa po sa aking mga abogado, mga volunteer lawyers, si Attorney Alex Padilla. Kaya lang nagkaroon na ata siya ng live studio interview para kung meron po mga katanungan sa legal aspects ng mga kaso na mga kaso na sinampa sa akin at ng mga pleadings na final ho nila kahapon. Pagkatapos po nung raffle ay siya po ang sasagot. Ito po yung mga final nila. Motion to quash sa criminal case number 165. Another motion to quash doon sa isang kaso, criminal case number 167. At doon naman po sa isa, omnibus motion to quash for judicial determination of probable cause and to hold in abeyance issuance of warrant of arrest. Lahat po dito sa lahat pong motions na itong final for each of the court kung saan na-raffle po yung tatlong kaso, I may prayer to defer first the issuance of the warrant of arrest pending the resolution of the issues raised, particularly jurisdictional issue. Yes. Opo, I was informed that these cases have been set for hearing sabay-sabay nga daw ho sa Biyernes before these three branches of RTC Muntinlupa. No, well, dito po sa dalawang kaso, ang pangunahin dito na issue is the issue of jurisdiction. Yung motion to quash, pinapa-quash. In other words, pinapa-dismiss yung kaso kasi hindi po tamang forum yung RTC or yung regular court, kundi ombudsman and eventually Sandigan Bayan if and when the ombudsman finds probable cause. Yun po ang pangunahing issue dito sa motion to quash. So if the courts agree that indeed wala silang jurisdiction, kundi ombudsman and Sandigan Bayan, then ang mangyayari, i-dismiss po nila ang mga kaso at siguro kung hindi na questionin ng DOJ o ng mga complainants, ay doon na lang nila ifa-file sa ombudsman yung mga kaso. Yung isa naman po, jurisdictional din po, pero meron din judicial determination of probable cause kasi itong kaso na ito, yung isang kaso, ay yung period na sinasabi dito ay March 2016 na hindi na po ako Secretary of Justice noon. Pero katulad din po ng dalawang cases, sa tingin ho namin wala hong basehan, wala ho talagang batayan itong mga kaso na ito on the probable cause issue. Theoretically, procedurally, and legally, hindi mo muna dapat sila mag-issue ng warrant of arrest. Dahil precisely, kailangan muna nilang dinggin at pag-aralan yung mga grounds na nakasaad dito sa mga pleadings na ito, particularly the issue of jurisdiction dito sa mga motions to quash. That should be the correct rule. Masyado naman pong hindi tama yun kung bigla na lang silang mag-i-issue ng warrant of arrest even before holding or conducting the hearings. But if ever they find on Friday na kunwari po under jurisdiction nila, that doesn't also mean na warrant agad? Yeah, hindi rin mo kagad. Kasi even if, let's say, sasabihin nila, hindi, may jurisdiction kami, RTC, they still have to also, again, determine whether in fact merong probable cause. Yes. I said it before, na I actually rely now on the judiciary, on the sense of independence, objectivity, impartiality, fairness, and judiciousness of the courts as an independent branch of government, unlike the DOJ, which is directly under the executive department na ang kanilang pinuno
yung Pangulo mismo at ang kanyang alter ego na si Secretary Aguirre ay matagal nang nagkaroon ng prejudgment laban sa akin. Kaya hindi na po nakakagulat yung so-called finding of probable cause nila. Pending resolution ng mga buildings ninyo sa Muntinlupa, meron po ba kayong ibang next court na remedy like going to the Supreme Court? Hintayin muna po natin ang magiging aksyon ng Regional Trial Court. Kasi nga ho, meron tayong exhaustion, the principle of exhaustion of remedies. And we still have an available remedy, and that is the motions that we filed, the motions to quash and the motions for judicial determination of probable cause. And therefore, hintayin muna ho namin ang magiging resolution, depende po sa magiging aksyon. Kung adverse po sa akin, kung i-deny po nila ang motions to quash and motions for judicial determination of probable cause, then we will avail of the proper remedy, which is going up to the proper court, either the Court of Appeals at pwede ring diretso po sa Supreme Court.